Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Belinda. Walang eksaktong taon. Barasbos, Iloilo. Nasa trabaho ang dalaga nang makatanggap ng tawag mula sa kapatid sa Pilipinas. Matagal na panahon na itong hindi nakakauwi mula nang makakuha ng magandang oportunidad sa ibang bansa. Halos 15 taon siyang namamalagi malayo sa pamilya. Hindi lang dahil sa pera, mas pinili niyang lumayo sapagkat hindi niya nakaya ang ginagawa ng mga magulang. Sa 3 magkakapatid, siya lang ang taliwas ang paniniwala, kaya nang magkaroon ng pagkakataong lumayo. Kahit pa sobrang hirap sa kalooban ay tinuloy niya ang planong pumunta sa ibang bansa. Ate, kanina pa kita tinatawagan pero hindi ka naman sumasagot. Pasensya na sa istorbo ah. Kailangan ka namin ate. Si nanay at tatay. Wika ng nakababatang kapatid. Ang pangalan ay Carlo. Bakit? Anong nangyari sa kanila? May ginawa na naman ba? Gusto ba nila ng pera? Magpapadala ako. Tugon ni Belinda. Ano ate? Wala na sila eh. Maabang paliwanag, kung pwede sana umuwi ka na. Kailangan namin ng tulong ni Jose. Tugon ni Carlo. Ano? Eh, anong nangyari? O sige, hintayin niyo ako dyan. Pagbaba ng telepono, umiyak na lamang siya sa gilid dahil sa narinig. May galit man siyang dinadala sa mga magulang, pero ganun pa man hindi niya ito matitiis, lalo pat nasa malayo siya. Hindi na natapos ni Belinda ang trabaho ng araw na yun. Kagad siyang nagpaalam sa amo. Hindi naging mahirap ang pag-aayos niya ng mga papeles. 2 araw ang lumipas. Naroon na siya sa paliparan at pauwi na sa Pilipinas. Dahil mahaba ang biyahe, naisipan niyang umidlip muna sa upuan. Habang nakasandal, nilagyan niya ng takip ang mga mata at ilang sandali lang ay nakaidlip na ito. Sa kalagitnaan ng pagtulog, bigla siyang naalimpungatan ng may malamig na kamay na humawak sa kanya. Napabalikwa si Belinda at sumigaw ng malakas. Hanggang sa bigla itong nakakita ng babae na sobrang haba ng buhok. Miss, ayos ka lang ba? Parang takot na takot ka. Wika ng katabi sa upuan. Ang pangalan nito ay Alvin. Paingi po ng tubig, pasensya na po kayo ah. Nagulat po ako. Akala ko po may humawak sa akin eh. Tugon ni Belinda. Wala naman ako napansin pero alam mo ba? Napansin kong mabigat yung dinadala mo ha. Ayos ka lang ba? Nga pala, tulog ka kasi kanina nang mamigay ng merienda kaya nagtabi ako ng para sa'yo. Parang pagod na pagod ka eh. Kaya hindi na kita inistorbo. Huwag ka matakot, sasamahan kita. Wika ni Alvin. Belinda po ang pangalan ko. Salamat ah. Galing pa ako sa trabaho eh. May biglaan kasing nangyari sa amin kaya napabiyaya ko ng diretsyo. Paano mo naman nalaman na mabigat yung dinadala ko? Ngayon lang naman tayo nagkakilala. Tanong ni Belinda. Mabuti naman mabilis yung proseso mo no. Ako matagal ako nag-antay eh. Kung sa bagay kulang kasi ako sa papeles. Taga saan ka Belinda? Ako taga Iloilo eh. Ilang buwan yung bakasyon mo, malay mo makapasyal ako sa inyo. Saka yung bigat mo nararamdaman ko lang. Diyan sa itsura mo. Napansin ng binata na mababa ang dunga ng dalaga. Kaya napaihip ito ng usal pang proteksyon. Hindi niya man ito kakilala, pero nararamdaman niyang kailangan nito ng tulong.
Taga Iloilo din ako, medyo malayo kami sa syudad eh. Hindi ko pa alam. Marami pa kasi kung kailangang ayusin eh. Wika ni Belinda. Si Alvin ay anak ng isang kilalang manggagamot. Ngunit dahil ayaw niyang sundan ng yapak ng pamilya, sinubukan niyang lumayo sa lugar. Ngunit laking pagpapasalamat niya pa rin. Nagagamit niya ang mga naituro ng ama. Natawa naman ang dalaga. Hindi ito nabagot sa biyahe dahil sa bagong kakilala. Napag-alaman niyang magkalapit lang sila ng lugar. Sa ilang oras ng pag-uusap nakapagpalagayan sila ng loob. Hanggang sa umabot na sa destinasyon. May sundo si Alvin at kaagad nang nagpaalam sa dalaga. Naghanap naman ng bus na masasakyan si Belinda pauwi ng tahanan. Pero bago nagkahiwalay, nagpalitan sila ng address at kung paano maaabot ang isa't isa. Nang makasakay ang dalaga, panay ang linga niya sa daanan. Meron siyang nakikitang kakaiba. Ngunit inisip na lamang ng dalaga na baka dahil lang sa pagod sa biyahe. Inabot pa siya ng halos 5 oras. Hindi na nagawa pa ni Belinda na umidlip dahil sa tuwing pipikit. May kung ano siyang nakikita. Magdidilim na nang makababa siya ng bayan. Medyo malapit na ito sa kanila. Kaya't sumakay ng tricycle si Belinda. Kinakabahan. Hindi niya alam ang mararamdaman kapag nakita na ang kumpol ng tao na nasa bakuran ng bahay nila. Marami nang nakikilamay. Mga kakilala din ng pamilya. Sinalubong siya ng 2 kapatid na umiiyak. Pakiramdam niya ay tutulo na din ng luha. Ngunit tila mas nangibabaw ang galit kay Belinda. Naalala pa rin niya ang pinagagawa sa kanya ng mga magulang. Hindi batid ng mga kabaryo ang tunay na gawain ng mga ito. Carlo, Jose, ano bang nangyari? Ipaliwanag yun ang maintindihan ko. Sandali lang, aayusin ko muna yung mga gamit ko. Yung kwarto ko maayos ba? Saka kayong dalawa parang hindi kayo natutulog ah. Wika ni Belinda. Opo ate, nalinis na po namin. Alam naming dadating ka eh. May sasabihin sana kami sa'yo. Nung nag-uusap tayo, hindi ko masabi yung tunay na nangyari pero ngayong nandito ka na, kami ni Jose ang magsasabi sa'yo. Tugon ni Carlo. Mahirap ipaliwanag yung lahat, Ate Belinda eh. Lalo pat hindi kami makahingi ng tulong sa paligid. Alam mo naman kung bakit, di ba? Saka mahirap magsalita lalo na't maraming tao. Natatakot na din kami dito sa bahay, ate. Buti nga may lamay at may mga taong pumupunta. Hanggang sa may iilang kamag-anak na lumapit sa kanila para makiramay. Kinumusta nila ang dalaga. Niyaya ni Belinda ang mga kapatid na pumanik sa kwarto at doon ipagpatuloy ang kwento nang walang makaistorbo sa kanila. Meron namang nag-aasikaso sa mga bisita sa ibaba. Mga tiyahin nila na nooy hindi magawang matuwa nang makita ang dalaga. Hindi niya din masisi ang mga ito. Dahil kung hindi pa namatay ang mga magulang, hindi pa niya maiisipang umuwi ng tahanan. Walang kaalam-alam ang mga kamag-anak na nakapalibot sa kanila na nagpapabayad ang mga magulang upang makapaminsala. Ang alam ng lahat magsasaka ang mga ito, kaya umasenso dahil sa angking kasipagan. Pero hindi. Magaling ang mag-asawa na magtago ng sekreto. Maging ang mga nakakalaban ng mga anak. Pasekreto nila itong pinaparusahan. Nasa silid lang ang 3 nang ilabas ng bunso ang mga iniwang baul ng mga magulang. Alam niyo na ba yung laman yan? At saka kung ano man yan, isama na natin sa libing. Kailan ba sila ililibing, Carlo? May inaantay pa ba tayo? Tanong ni Belinda. Ate, balak nga namin sana sunugin na lang eh. Jose, ikaw na nga. Tugon ni Carlo.
Kahit kailan, Carlo, napakahina mo. Barang ang kinamatay nila ate. Hindi namin kayang mapaliwanag kung paano nangyari ang lahat eh. Nabigla din kami pero kung pag-uusapan natin ang mga pinagagawa nilang dalawa, pakiramdam namin ni Carlo, natalo sila eh. Wika ni Jose. Yan kasi, kaya hindi ako umuwi dito eh. Ayos lang ba kayong dalawa? Kumusta yung trabaho nyo? Maayos naman ba? Tanong ni Belinda. Ako ate, may nobya ako. Ewan ko si Carlo, siguro patagulang. Alam mo naman ayaw ni nanay eh. Natatakot kami baka may gawin silang hindi maganda. Natigil ang kanilang pag-uusap dahil biglang pumasok ang kapatid ng ina na si Tio Jeker. Nagkatinginan ang tatlo. Niyakap sila ng Shuhin. Lalo na si Belinda na hindi niya nakita ng ilang taon. Iha, matagal kang hinintay ng mga magulang mo ah. Kung ano man ang rason ng hindi niya pagkakaunawaan. Kahit kapatid ko pa ang nanay mo, labas ako doon. Pero sana kung ano man yon, makuha niyo ang katahimikan lalo ka na, Belinda. Nga pala, may dadating na magdadasal mamaya. Gusto ko sanang nandun kayong tatlo ha, Carlo, Jose. Lumabas na muna kayo. Hayaan niyo muna magpahinga ang ate niyo. Tulungan niyo muna si Tia Lily niyo sa labas at maraming tao. Naiwan ang dalaga sa kwarto. Nag-ayos lang ito na magamit at hindi man lang nakapagbihis. Nang bigla na lang nakatulog dahil sa pagod sa biyahe. Naalimpungatan siya nang maramdaman na tila may mabigat na nakadagan sa katawan niya. Bigla itong napasigaw ng malakas at nang imulat ang mga mata. Sobrang pangit na figura ng tao ang sumalubong sa kanya. Nakangisi pa ito habang nakaharap sa dalaga. Nalalanghap pa nito ang hininga na sobrang baho at hindi niya maipaliwanag. Nanginginig si Belinda sa gilid ng higaan ng madatnan ng mga kapatid. Hindi naman nakasarado ang pintuan kaya mabilis na nakapasok ang dalawa. Kasunod ang Chuy na nooy may hawak-hawak pang rosaryo dahil nagsimula na ang padasal. Iha, ano bang nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Carlo, kunan nyo nga ng tubig ang ate nyo. Belinda, namumutla ka. May sakit ka ba? Gusto mo bang uminom ng gamot o nagugutom ka? Nako, hindi nyo man lang inalok ng pagkain ng ate nyo. Wika ni Tio Jeric. Hindi niyo po ba nakita? Hindi naman po ko gutom, Tio. May babaeng nakatawa eh. Hindi ko po kilala. Tio, tanong ko lang po. Alam niyo po ba kung anong nangyari kila nanay? Ano po bang naging sakit nila? Naputol ang pagsasalita ng dalaga dahil biglang pumasok si Tia Lily na asawa ng Shuhin. Nilapitan siya nito para abutan ng tubig. May bitbit din itong rosaryo sa kamay. Nangamusta lamang at nagpaalam dahil wala namang aalalay sa mga nagdarasal. Babae. Sinong babae? Wala naman kaming nakita o napansin. Baka nananaginip ka lang. At saka, matagal na akong hindi nakakapasyal dito sa inyo. Kung alam ko lang, di sana naagapan natin kung anong problema nilang mag-asawa. Isa din tong nanay nyo eh. Hindi ko rin maintindihan, palibasa. Ano, Tio? Palibasa ano po? Kahit sa akin hindi din po sila nagsasabi eh. Ang kinakatakot ko lang, baka balik ito ng mga pinagagawa nila. Baka madama yung mga kapatid ko. Tugon ni Belinda. Nakita mo na din ba ate? Mula pa yan nung unang burol eh. Nakikita na namin yan. Kaya hindi kami nakakatulog ng maayos eh. Wika ni Carlos. May nanggagambala ba sa inyo? Bakit ngayon nyo lang sinabi? Ilang araw na ako dito ah. Ano bang kinakatakot nyo? Ilahad nyo sa akin para maintindihan ko at mabigyan natin ng solusyon. Gusto nyo bang magpatawag ako ng manggagamot? Baka kailangan nating ipatingin ang buong bahay nang hindi kayo magkaganyan. Kung sino man ang demonyo na nanggagambala sa inyo, hindi pa huli ang lahat. Maging ako may duda sa nangyari.
Carlo, nadala niyo ba sa ospital ang nanay at tatay niya? Tanong ni Tio Jeker. Hindi na po tiyo eh. Paggising po namin ni Carlo, nakabulagta na po silang dalawa. Wala po kaming nalalaman sa nangyari kaya ate, napatawag kami sa iyo nun eh. Ang ipinagtataka ko lang, parehong may lumabas na insekto sa katawan nila. Sinabihan ko nga yung naglinis na damihan yung paglagay ng gamot para mawala yung mga lumalabas sa katawan nila eh. Tugon ni Jose. Insekto ba ka ba? Kinakabahan ako sa kaligtasan natin kung gano'n kayong dalawa. Hindi nyo man lang naikwento sa akin kaagad. O siya, sige na iha. Mamaya papapuntahan ko yung kakilala kong albularyo. Magpapatulong tayo. Bago pa magliwanag, sakay ng habal-habal ay pinuntahan nito si Mang Deloy. Malapit lang naman ang tahanan sa kanila. Ni hindi pa nakapagkape ang matanda nang dumating si Tio Jeker. Kagad naman itong pinaunlakan ng paanyaya ni Tio Jeker. Nagsama ito ng tutulong sa kanya. Naisubukin ng ama kung hindi ba nakalimot ang anak sa mga aral na itinuro niya nung maliit pa. Alvin, bilisan mo. Doon na tayo magkape, anak. Sigurado namang may luya doon, di ba, Jeker? Nga pala si Alvin. Nag-iisa kong anak pero ewan ko. Ba't ibang landas ang tinahak? O siya, sige na. Mabuti na lang maaga mo kung nasundo. Wika ni Mang Deloy. Tay naman, saan ba tayo pupunta? Ay, may bisita pala kayo. O sige po, sasama ako. Nga pala tay, ano po bang mga dadaling gamit? Tanong ni Alvin. Magdala ka lang ng pwede nating magamit na pangotra. At saka yung pangtali ko sa ulo. Yung panyo na may dalawang mukha ni Kristo akin na. Hindi ako sanay na wala yan eh. Magbadali ka na, nakakaya. Paglapag pa lang ng paa ni Mang Deloy sa lugar, may kung anong puwersa kaagad na sumakop sa kanya. Huminto ito sa bungad ng pintuan kung saan naroon ang sobrang bigat na ora. Agad niyang sinabihan ang anak na maglagay ng proteksyon sa sarili. Napadighay pa ang matanda ng ilang beses. Indikasyon na may masamang enerhiyang nasa sagap. Kinausap ni Mang Deloy ang anak na manatili sa labas. Batid ng matanda na hindi ligtas sa mga kagaya nila ang lugar lalo na sa binata dahil hindi pa nito kayang dumepensa. Itinali ng matanda ang panyo sa ulo. Batid niyang hindi basta kulam ang ginagawa. Kung hindi lahat ng nakatungtong sa lugar ay madadamay sa sumpa. Grabe naman yung galit ng gumawa nito. Sobrang delikado kung may makapasok na mahina ang espiritual na pangdepensa. Bueno, hindi na natin papatagalin to. Bigyan mo nga muna ako ng kape, Jeker, nang maging magandang pakiramdam ko. Malakas ang gumawa pero may nakalimutan siya. Kaya alam kong gumagawa ito ng paraan para matapos niya yung ritual na pangbuo sa sumpang isinaboy niya. Tawagin mo na din ang mga kasama mo dito sa bahay nang malinis natin sila. Wika ni Mang Deloy. Mang Deloy, matutukoy mo ba kung sinong may gawa? Saka kung sino man siya. Pagbabayaran niya ng malaki ang ginawa niya sa mag-asawa. Tanong ni Tio Jeker. May hindi ka alam, Jeker, iho. Malakas ang pakiramdam ko na ang bahay na ito ay pugad ng mangkukulab. Malalaman mo yan mamaya. Sa ngayon, bigyan mo muna ako ng kape. Nawili ka sa pagsasalita pero yung kape ko wala pa din. Wika ni Mang Deloy. Ayaw nga pala. Lily, Belinda, halika muna kayo. Isama nyo na din yung dalawa. Magbitbit kayo ng termos sa may kape, samahan nyo din ng biskwet. Dali-dali namang lumabas ang apat. Hawak ni Belinda ang kape at akmang ilalapag na sa mesa. Ngunit bigla siyang hinawakan ng matanda sa kamay. Nagulat ang dalaga sa tagpong ito. Tila may enerhiyang pumasok sa sistema niya. At nang tignan ng matanda ay nakita niya ang ina.
Napahagulgol ito at biglang niyakap si Mang Deloy. Humingi siya ng tawad. Hinawakan siya ng tiyuhin at pinakalma. Maging ang mga kapatid ay naluha din sa nangyari kay Belinda. Iha, wag na wag yung bubuksan ang pinamana sa inyo ng mga magulang nyo, yung kahon. May sumpa ang bagay na yon at maaari kayong mamatay. Wika ni Mang Deloy. Kahon? Paano niyo po nalaman? Opo, meron po kaming tinabing kahon. Nakita lang po namin katabi ni nanay at tatay nang matagpuan po silang wala ng buhay. Ate Belinda, yung pinakita namin sa'yo kagabi na napagkamala naming pamana. Buti na lang, hindi namin nabuksan. O si kunin mo, pinatong ko yun sa lamesa ni ate kagabi. Wika ni Carlo. Nung makita ko yun, iba na din yung pakiramdam ko eh. Mang Deloy, ano po bang gagawin natin? Tio Jeker, Tia Lily, patawarin niyo po sana kami dahil pati kayo nadamay pa. Matagal na panahon nang itinago ni Nanay yung patungkol sa ginagawa nila eh. Yun po yung rason kung bakit ako umalis. Akala ko, hiinto na sila pero hindi pala. Ate, halik kayo! Yung kahon! Sabay-sabay silang nagtayuan upang tignan ang nangyari. Nasa bungad pa lang ng kwarto nang masipat ng matanda ang itim na usok na inilalabas ng kahon. Kagad siyang nag-usal ng mga dasal na alam niyang makakatulong pang proteksyon sa mga kasama. Habang nag-uusal ay lumapit ito sa kahon. Tinanggal niya ang nakataling panyo na may mukha ni Kristo. Kinarga niya ito ng usal pang selyo. Siniguradong hindi na makakapinsala kung ano man ang laman ng kahon. Inutusan niya ring kumuha ng uling na may baga at gagawa sila ng paglilinis sa lugar. Hindi na pwedeng magtagal ang mga bangkay. Kung maaari, pasunog yun na nang hindi na kumalat ang tinanim na mga alaga ng demonyong mangkukulab. Ipagpaumanhin niya, hindi ko pwedeng gamitin ang aral na nasa pangalaga ko. Pagbalik sa kung anumang ginawa sa inyo ha, ang makakaya ko lang, bigyan kayo ng proteksyon at matukoy ang taong gumawa nito. Nasa inyo kung hahanap kayo ng malalang problema. Alam nyo naman siguro kung ano ang kahinatnan ng lahat. Hindi nyo ito maiiwasan. Pero magagawa natin ito ng solusyon sa maayos na pamamaraan. Matapos malinisan ng matanda ang buong tahanan sa pamamagitan ng usal, pinapasok niya ang anak upang matuloy ang pagkakape. Nagkagulatan pa ang dalawa nang magkita. Hindi akalain ni Belinda na anak pala ng manggagamot si Alvin. Nagkahiyaan pa ang mga ito sa umpisa. Pero nang iniwan ni Mang Deloy ang binata para maalalayan ang magkakapatid sa paghayos at pagsusunog ng bangkay, hindi naman ito tumanggi at malugod na tinulungan pa ang dalaga. Umuwi ang matanda nang malapit ng magtanghalian. Sinabing may mga pasyente pang nag-aantay sa kanya. Hindi pa lumulubog ang araw ng maayos ang lahat. Medyo hindi lang maganda ang pakiramdam ng dalaga. Dahil doon lang mas lumala ang pakiramdam niya na nawalan na siya ng magulang. Naisip niya lahat ng pagmamatigas at pagbabaliwala sa mga ito. Nagsisisi ang dalaga dahil sa ilang taong pinagharian ng galit ang puso niya. Hindi din nagtagal ang pananatili niya sa Pilipinas. Kagad niyang inayos ang mga papeles ng mga kapatid upang makasunod sa kanya. Sa kasalukuyan, naibenta na nila ang mga naiwan ng magulang. Nakasunod na din ang mga kapatid kay Belinda sa ibang bansa. May mga naiwan pa silang mga lupain na inayos ng tiyuhin. Hiniling ni Tio Jeker sa mga ito na wag ibenta bagkus. Pangangalagaan niya bilang alaala ng yumaong kapatid. Nailahad ni Belinda ang kwentong ito dahil nais niyang maibahagi ang mga kwentong kailanman hindi niya makakalimutan. Nang mamatay ang magulang niya,
nang dahil sa maling gawain. Nagmarka sa akin dito sa kwento yung sinabi ng manggagamot. Hindi niya pwedeng gamitin yung kaalaman niya para ibalik doon sa taong gumawa ng sumpa kung ano man yung ibinigay na parusa sa mga magulang ng bida. Kasi kung makikita natin, nasa kanan yung kapangyarihan ng albularyo, nasa mabuti. At dahil masama yung gawain ng mga magulang, hindi niya pwedeng tulungan. Ayaw niya lang tulungan. Kasi sa simula pa lang, mali na yung ginagawa ng mga magulang ni Belinda. Kaya naman, ang ginawa na lang ng albularyo, pigilan yung sumpa para hindi na madamay si Belinda pati na din yung mga kapatid niya. Well anyways, maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento. Paalam.